Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Filipino Reaction, nagre-reaction na naman dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Pero dito muna tayo sa mga artista, okay? Mga artista na nag-file na ng Certificate of Candidacy para sa 2025. Eto na, kilalanin. Sa 2025 elections na nakapag-file na ng ganito. Apya. Narito ang ilan sa mga artista at celebrities na tatakbo sa 2025 elections na nakapag-file na ng kanilang mga COC or Certificate of Candidacy. The Philippine Showbiz List presents mga artista at celebrities na nakapag-file na ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections. Lucy Torres and Richard Gomez. Gano? Sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy noong October 2, kabilang sa nagsumiti ng COC ang mag-asawang Richard at Lucy. Oh. Si Richard ay tatakbo para sa ikalawang termino niya bilang congressman ng ika-4 na distrito ng Leyte. Ang kanyang may bahay na si Lucy ay muli namang tatakbo bilang mayor ng Ormoc City. Kasama na mag-asawang nagsumiti ng COCs ang kanilang anak na si Juliana Gomez at ang kanilang mga kapartido. Nako. Okay, ako na mag-uhusga sa mga yan. Yung mga Gomez. Sigurado mga kaibigan, panalo lahat yan. Kaya hindi na mag-eleksyon, panalo na yan. Emilio Garcia. Sinunod ng veteran actor at businessman si Emilio Garcia ang kanyang plano na tumakbo bilang alkalde ng Bay Laguna para sa halalan sa 2025. Noong katapusan ng linggo, ibinahagi ni Emilio ang kanyang intensyon na tumakbo bilang mayor ng Bay sa isang charity event at noong October 1, sa unang araw ng paghahain, opisyal niyang isinumite ang kanyang Certificate of Candidacy kung saan sinamahan siya bilang suporta ng kapwa-aktor at kasalukuyang senador na si Robin Padilla. Okay, ako na magkano dyan. Kaya, bumili yung ano ba yun? 50-50 mga kaibigan. Possible na manalo, possible din na talo. Commercial. Okay. We have a future together. We can change the world. We can seize Okay. Roy Vinzan. Si Roy ay sumusubok sa kanyang kakayahan para sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Benguet. Si Roy na minsang tumakbo, ngunit natalo sa laban para sa konseho ng Baguio City noong 2007 ay naglunsad ng kanyang kandidatura sa Benguet noong Miyerkules, October 2 matapos makakuha ng ari-arian at magtatag ng residency sa bayan ng Tuba sa Benguet. Naghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy para sa posisyon ng board member ng Benguet District 1. Ako na mga kaibigan ng hahatol, yan ay panalo. Okay? Pero kung konsehal ng bayan, talo. Board member, pasok yan. Kaya katin nyo lang. Vilma Santos. Nako. Matapos magpahinga na 3 taon, muling sasabak sa politika ang star for all seasons. Nitong October 3, formal siyang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa Batangas Provincial Capital. Muli siyang tatakbo bilang governor ng Batangas. Ang pwestong hinawakan niya sa loob ng 3 termino mula 2007 hanggang 2016. Alright. Kay Vilma Santos mga kaibigan, ako na rin ang husga. Okay? Panalo. Panalo yan, sigurado na. Kahit di na mag-eleksyon. Alam na. Luis Manzano. Katulad ng kanyang inang si Vilma, tatahakin na rin ni Luis ang politika. Nako. Kasama ang ina at kapatid na si Ryan, na tatakbo din bilang congressman ng 6th District ng Batangas. Nako. Opisyal nang naghain ng kanyang kandidatura si Luis sa Batangas Provincial Capital para sa 2025 elections, kung saan ay kakandidato naman siya bilang Vice Governor ng Batangas. Nako. Sinamahan si Luis sa kanyang pagsusumite ng Certificates of Candidacy ng misis na si Jessie Mendiola. Talaga naman. Puro, magkakamag-anak, artista pa lahat. Nako. Ako nang husga mga kaibigan. Alam naman mga Pilipino, mahilig sa artista. Lahat yan, panalo. Okay? Monsor del Rosario. Sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy noong October 1, isa ang taekwondo champion at dating aktor sa nanguna. Si Monsor ay nagsilbi bilang representative ng Makati mula 2016 hanggang 2019. Noong 2022 elections, tumakbo siya bilang senador, ngunit hindi siya nagtagumpay. Talo talaga sa senador. Talo talaga mga kaibigan. Okay? Ito lang sa pagka-congressman, possible na Si pasok. Mansur ay naghahangad sa posisyon bilang Vice Mayor ng Vice Mayor Makati naman. City.
Kasama niya naghain ng COC sa Barangay Valenzuela ang running mate na si Senator Nancy na tumatakbo bilang mayor ng lungsod. Ako na nga. Ito mga kaibigan, itong dalawa na ito. Panalo ulit. Panalo. Alfred Vargas. Alfred Noong Vargas. October 2, nagsumiti si Alfred ng COC kasama ang kanyang misis na si Yasmin Vargas kung saan ay muli siyang tatakbong konsihal sa ika-5 distrito ng Quezon City. Si Alfred nagsilbi bilang kongresista na nasabing distrito sa loob ng 3 termino at bago yon, naging konsihal siya ng ika-2 distrito ng lungsod. David Chua. Panalo yun. Bakit nagbaba? Dating congressman, ngayon naging konsihal na lang. Ano ba yan? Ito, Alfred Bago Vargas. yon, naging konsihal siya ng ika-2 distrito ng lungsod. David Chua. Kakandidato namang konsihal ng District 2 ng siyudad ng Maynila ang aktor at direktor na si David Chua. Naghain siya ng kandidatura noong Martes, October 1. Ayon sa kanya, ang mamamayan ng Distrito 2 Tondo ang itinuturing niyang pamilya, kaya magiging karami siya ng lahat hanggang sa huling hininga. Ako na mag-ano dyan. Talo yan. Talo. Siyempre, hindi naman lagi panalo. Okay, kasi nga, pero, kahit anong gawin, talo talaga yan. Okay, ang tingin lang. Arjo Atayde. Kasama ang ina si Sylvia Sanchez. Nag-file na si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ng kanyang Certificate of Candidacy para sa ika-2 termino noong October 1 sa Amorado Stadium sa Quezon City. Si Arjo na tumatakbo sa ilalim ng Nationalista Party ay ang opisyal na kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa nasabing distrito. Sinabi ni Arjo na umaasa siyang masolusyonan ang problema ng pagbaha sa lungsod. Nangako siya ng higit pang batas na magkikinabang sa industriya ng entertainment. Wow, puro... Tulad ng Eddie Garcia Act. Ako na mag-ano dyan, mag-husga. 50-50 mga kaibigan, possible na panalo, possible na talo. Commercial ulit. Itong channel ito, Tagtanding Daniel Commercial. Fernando, ang actor turned politician, ay tatakbo muli bilang gobernador ng Bulacan. Ay, ako na magsasabi dito mga kaibigan. Ito, naganap sa pelikulang, ano, Alakdan ba yung silip, yung gano'n? Alam na, ang Pilipino mahilig sa mga ganong movie. Daniel Fernando, panalo ito. Matapos siyang magsilbi bilang Vice Governor, miyembro ng Provincial Board para sa ika-2 distrito at chairman ng Kabataang Barangay ng Tabang sa Giginto. Alex Castro. Ang running mate ni Daniel, ang senior actor na si Alex Castro, ay naghahangad naman ng muling pagtakbo bilang Provincial. Vice Governor ng probinsya. Matapos siyang magsilbi sa Sangguniang Kabataan at Municipal Council ng Bulacan, pareho para sa Marilao at bilang miyembro ng Provincial Board para sa ika-4 na distrito. Panalo mga kaibigan. Okay, sa tingin ko panalo yon. Ay, ito, ang bago. Bago lang ito, si Rosmar. Si Rosmar ito, konsihal. Rosmar Tan, kabilang sa naghain ng kandidatura sa unang araw ng filing ng COC, ang vlogger at businesswoman na si Rosmar Tan pamulaklakin. Tatakbo siyang konsihal sa unang distrito ng Maynila bilang isang independent candidate. Sa isang panayam, sinabi ni Rosmar na inudyok siya ng kanyang mga kaibigan kaya nagdesisyon siyang Panalo yan. tumakbo sa susunod na halalan. Noong 2022, siya ay tumakbo bilang konsihal sa ika-4 na distrito ng Maynila. Ngunit nagtapos sa malayong ika-20 na pwesto mula sa 6 na nakalaang upuan. Pero ngayon mga kaibigan, sikat si Rosmar. Sa tingin ko, panalo. Panalo. Kasi nga, ang mga tao, kung sino ang nakikita nila, napapanood nila, ayun ang binubuto. Si Rosmar Tan, panalo ito. Lito Lapid, Ay, nako. 3 dekada na sa Nako. politika at Nako, Diyos mo yung marimar, nandito na naman. Si Lito Lapid, eto, pero reaction video lang tayo mga kaibigan sa politics na nangyayari. Celebrity, nakapay na ng... kilala na kanyang mga tagahanga bilang Supremo ng Senado. Formal na inihayag ni Lito ang kanyang re-election sa 2025 midterm election sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Convention. Okay, up yung ni popcorn. Anong na... Ano nyo kay Lito Lapid mga kaibigan? Sa tingin ko na naman, pasok na naman yan. Okay? Panalo na naman, wala na tayong magagawa. Kundi iyan ulit ang ating senador, Lito Lapid. Okay? Panalo. Landslide ang survey. Kumapaw.
Sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, ginulat ni Marco ang karamihan ng isa siya sa mga artistang nanguna sa pagsumite ng kanyang kandidatura. Ganon. Kasama ang kanyang girlfriend na si Christine Reyes, si Marco ay tatakbong kongresista sa ika-4 Ibig sabihin, ito si Christine Reyes, wala pa rin asawa. Dalaga pa rin ito. Bata pa ako. Idol ko na ito si Christine Reyes. Yung sa kanyang ano. Ngayon naunahan ko pa. Mag-asawa. Hanggang ngayon, dalaga pa rin siya. Naku. Pero dito lang tayo sa reaction. Panalo. Panalo. Marco ay tatakbong kongresista Ha? sa Congressman? ika-4 distrito ng Camarines Sur na suportado ng pamilya Villafuerte sa ilalim ng National Unity Party. Ay, panalo yan. Ang mga tao dyan ay mahilig sa artista. Drama. Philip Salvador. Nako. Sa edad ng 71, sinusubukan ngayon ni Philip ang kanyang kapalaran na maging senador at formal na inihain ang kanyang kandidatura noong October 3. Naghain siya ng kanyang COC sa 10th City ng Manila Hotel matapos ang kanyang endorsement ng Partido Demokratiko Pilipino, kung saan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tumatayong chairman ng partido. Okay, man yung popcorn. Anong pulso nyo kay Philip Salvador? Tingin ko, talo. Ito mga kaibigan. Ano ko lang, kutob ko lang, okay? Masensya na tayo mga kaibigan, idol niya si Philip Salvador, pero sa tingin ko, napupulso ko, pulso ko lang, gano'n. Talo, okay? Continue lang. Diwata. Diwata. Nangangarap Bako. na magkaroon ng pwesto sa pamahalaan ang social media personality na si Deo Balbuena na higit na kilala sa tawag na Diwata. Siya na sa likod ng tanyag na Diwata Paris Overload Stall. Kakandidato siya bilang 4th nominee ng Vendors Party List Group. Naghain si Diwata ng Certificate of Nomination and Acceptance ng Vendors Party List sa 10th City ng Manila Hotel noong October 2. Ayon kay Diwata, ang kanyang party list group ay magsusulong na mapadali ang proseso ng pagkuha ng permit para sa kanyang mga vendor, kasama ng iba pang batas na makikinabang sa informal sector. Okay, kay Diwata, sa tingin ko, mga kaibigan, ay 50-50. Possible na panalo, possible na talo. Yung nagkakilala kay Diwata, or sa kanyang partili siguro, medyo sa Metro Manila, malakas siya. Okay? Pero pagdating sa probinsya, possible na itlog ang buto sa kanya. Okay? Kaya mayroon wala, ganun. Hindi naman totally talaga pala, itlog. Mahilig siya sa itlog, kasi pares. Okay, ayun na nga, 50-50. 50-50. Ayon Perez, nanumpa si Ayon bilang bagong miyembro ng National Okay, continue. People's Coalition sa munisipyo ng Concepcion, Tarlac noong October 1. Matapos manumpa ng miyembro ng NPC, Okay pa po. naghain si Ayan Ayon na. ng Certificate of Candidacy na hudyat ang kanyang pagpasok sa mundo ng serbisyo publiko. Ayan, Perez. Panalo, mga kaibigan. I'm Madeline Matt. Commercial na naman. Butterscotch? Puro commercial ito. Enzo Pineda, Hindi ang pinila. mahalal na konsehal ng District 5. Si Ayon Perez, ulitin ko pulsuhan natin. Okay, panalo. Enzo Pineda. Okay. Okay. Quezon City, ang pinupunteriya ni Enzo. Kasama ni Enzo kasintahan si Michelle Vito at ang kanyang ina na si Macy Pineda na maghain siya ng kandidatura. Sa panayam, sinabi ni Enzo na alam niya ang malaking kaibahan ng showbiz sa bagong mundo ng tatahaking. Pero di umano, handa na siyang maglingkod sa bayan dahil alam na niya ang mga gagawin at ang kanyang mga responsibilidad. Alright. Panalo yan mga kaibigan. Panalo. Tito Soto. Nako lalo. Nag-file si Tito Soto ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 2 na dalayong makabalik sa Senado. Si Tito na nagsilbing 23rd Senate President mula 2018 hanggang 2022 ay naghain ng kanyang COC sa 10th City ng Manila Hotel. Ayan mga kaibigan, ano masasabi nyo kay Tito Soto? Tingin ko, wag na bulahin, alam na. Panalo! Panalo yan mga kaibigan. Lani Mercado and Jolo Revilla. Naku, Ang representative ng ikalawang distrito ng Cavite na si Lani at ang kanyang anak na si Jolo. Naku. Representative ng unang distrito ng Cavite ay opisyal na naghain ng kanilang mga kandidatura na pareho naglalayong makakuha ng ikalawang termino sa kanilang mga posisyon. Isinumite na mag-ina ang kanilang mga papeles sa Commission on Elections noong Martes, October 1. Sila ulit?
Sila ulit mga kaibigan ang tatakbo sa Cavite. Panalo ulit yan. na kanilang intensyon na patatagin ang Wag na bulahin or wag na mag-eleksyon dyan. Sigurado na yan. pagkakahawak ng pamilya. Kawawa lang yung kalaban. Kasi nga yung kalaban nito, ang mangyayari, nila, yung kanila rebelya, okay? Lani Mercado, ay landslide ito mga kaibigan. Kawawa yung mga kalaban nito. Kasi magagastos lang ng milyon-milyon. Mamimili ng boto. Wala rin namang kalaban-laban. Ang bubutuhin ng tao, edi sino pa? Sila ulit. Di ba? Sila ulit mga kaibigan. Ang pulso ng bayan, pulso ko, panalo. Sa kanilang probinsya. Sina Jolo at Lani ay sinamahan ng mga pangunahing miyembro ng pamilya, kabilang ang asawa ni Jolo na si Angelica Revilla, ang kanyang kapatid na si Ram Revilla na kasulukuyang board member ng Cavite, at ang kanilang ama na si Senator Bong Revilla Jr. Gian Soto, sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, ang senior actor turned politician na si Gian ay muling tatakbo bilang Vice Mayor ng Quezon City kasama ang running mate na si Mayor Joy Belmonte. Si Gian ay sinamahan ng asawang si Joy Wilbright at ang amang si former Senate President Tito Soto. Panalo. Yul Servo, taong 2007 ang pasukin ni Yul ang politika at patuloy sa pagbibigay sa bisyo publiko hanggang ngayon. Noong Webes, October 3, formal niyang inihain ang kanyang kandidatura para sa muling pagtakbo bilang Vice Mayor ng Maynila sa 2025 midterm elections sa isang satellite office ng Commission on Elections. Ayan mga kaibigan ay medyo 50-50 ang lagay. JC Parker, noong Martes, October 1, naghain na kanyang Certificate of Candidacy ang actress at former Viva Hot Babes para sa kanyang huling termino bilang konsihal ng Angeles City. Kasama ni JC ang kanyang asawa, ang dating konsihal ng Angeles City na si Jericho. Panalo yan. Commercial na naman. Okay, maikli na ito mga kaibigan, puputulin ko na. Yan ang mga nagte-trending na artista ngayon dahil mahaba pa na rin. Ang pulso nga, pulso ko lang. Okay, sa tingin ko, yung mga nanalo, ay sigurado yung panalo. Yung 50-50, ay tingin ko 50-50 na lagay. Ayun, talo talaga yun. Okay, hanggang dito na mga kaibigan. Masasabi nyo, subscribe yung channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.